Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez Mamasagri Channel, a faith healer, also matter. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of March 11 hanggang March 17 for the sign of Libra. So Libra, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And i-hit notification bell for more videos of the request. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang mano balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga hagilap? Ito na. Ito ngayon at bubulabogan natin ng Angel Spirit. Please give me information pa. So there's a tower moment for a major changes, no? Malaking pagbabago na magaganap dito ngayon sa buhay mo na magdadala sa isang something new beginning. And this something the Queen of Cups, something emotional healing, no? Maaring kumaga, isa sa paraan na to para unti-unting humilom, no? Ano man yung mga sugat ng nakaraan, ano man yung mga pinagdaanan mo sa buhay, maaaring may mga nasira, nagkaroon ng bankruptcy, nagkaroon ng something pagbagsak ng isang negosyo or pagbagsak ng isang bagay na humantong sa pagkawala ng iyong finances. So there's the Queen of Cups, represent healing, no? Maaring magiging kalmado ka na, no, and this is something the lovers, no, represent about sa love life, no, talaga sinasabi dito na may konektado about sa pag-ibig, pagmamahal, no, and there's a chariot card with a movement, no, unti-unti na magkakaroon ng pagbabago, changes sa buhay mo, at paggalaw ng eksena, no, kumbaga some of you guys dati, nakakaranas ka ng parang ang bagal ng mga transaction or bagal ng pagdaloy ng sitwasyon mo, nandiyan ka pa rin, no? Walang pag-usad. But definitely, guys, unti-unti mo nang nararamdaman, no? Na nakakabangon at nakakalaya ka na sa mga pinagkakautangan mo. Let's see. And this is something, guys, with the Four of Cups, very evaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mo lang pag-isipan. Isa din kasi ito sa nangyari na kaya ka rin na nagipit dahil din sa padalos-dalos, no? Na gastos. And this is something the Fuka for leap of faith. No? Sinasabi dito magkakaroon ka ng bagong simula, panibagong pag-asa, na kailangan mo ng baguhin ang iyong kumbaga kaisipan, no? How to manage and control your money, no? Let's see what is the tower moment. Represent with the magician. This is something magician, something a manifestation, or there's something distorts into reality, no? Kumbaga lahat ng mga bagay na inaasam mo, maaring matupad na. And this is something that's our moment na maaring, kumbaga, nasira to. Pero there's something, guys, na ang tower moment kasi is something destruction or disaster. But this is something magician for manifestation. Pag pinagsama siya, it's a beautiful disaster, no? Kumbaga, ang ganda ng pagbabago na magaganap sa buhay mo na, kumbaga, may blessing disguise na nangyari sa buhay mo na kaya to nangyari, hindi dahil para pahirapan ka. Kumbaga, para ipa-realize lang sa'yo na may mali sa sistema mo, na may mali sa cycle, how to manage your money, and how to manage and control your money, and of course, how to depend, no, yung resource of income mo. So, let's see what is the Queen of Cups. The Queen of Cups represent with the Sun card with a pure positive outcome. Magiging maganda rin yung kalalabasan dito about sa lahat ng eksena mo in all aspects, no? Magkakaroon dito ng kalmadong pakiramdam, no? Lahat ng dito parang magkakaroon ka ng realization, acceptable reason, parang nare-realize mo na karapat-dapat na nangyari yon, no? It's a God purpose. And there's a days of with a breakthrough. Magtatagumpay ka na rin pagdating sa buhay pag-ibig. Kumbaga, ngayong moment na to, no? Ito yung panahon at pagkakataon para masungkit mo na, no? Na there's something love can exist. Na talagang may taong para sa'yo talaga, no? Let's see what is the Chariot card. Represent what?
Represent with the two of course, with a partnership. There's a something movement, no? Kumbaga may mga paggalaw na ng sitwasyon na akala mo hanggang doon na lang, no? Kumbaga ngayon, tinitignan nyo na yung sarili nyo or sa inyong dalawa na partner mo, there's a something na magkakaroon ka ng higher level of commitment, no? Parang it's either nagsama na kayo or nagsasama kayo, no? Kumbaga nakakantong with an engagement, live-in partner, ganito, ganyan. Maaaring kumbaga ngayon, nag-iisip na kayo, no? How to improve and develop your relationship. Let's see what is the Four of Cups. Represent, guys. Represent with the King of Cups. There's a devoted and supportive person, no? Kumbaga may taong sumusuport at gumagabay sa iyo dito, no? Kailangan mo lang talagang getting to know each other. And this is something the full card. Represent with the Ten of Cups. With happiness, no? Parang sinasabi dito, kailangan mong ipagkatiwala sa may kapal na magiging maligaya ka ulit, no? Surrender and decide to be happy now. So, kailangan mo magdesisyon na magiging masaya ka ngayon sa sitwasyon mo, no? Let's see what is that. That's our moment. Of course, the Magician. Represent with the Knight of Wands. So, it's something na pagtiyagaan mo, no? Kumbaga, nagtiyaga ka sa paghihintay, nagtiyaga ka sa anumang bagay na meron ka ngayon. Kumbaga, this is the moment na kailangan mo magtiwala, no, with the God na lahat ng mga bagay na aalisin niya, na may mga bagay na babaguhin niya, it's a part of a life journey, no, or life purpose para sa iyo, no? Para maunawaan na lahat ng mga bagay na inaalis at lahat ng mga bagay na tinatanggal ay may darating na panibagong eksena. And this is the Queen of Cups and the Sun card, represented with the Knight of Swords with the Success driven. Unti-unti ka rin magiging matagumpay, no? Magkakaroon ka ng maturity pagdating sa emosyon. Magiging balance ka na, no? Hindi ka na basta magpapadala ng iyong tensyon, ng iyong kumbaga kumbaga yung aggressive, no? So let's see what is the Lovers and the Ace of Swords. Represent with the Seven of Swords. There's a sneakiness cheating lying on you, no? Kumbaga ngayon kumbaga nalaman mo na, no, na nagkaroon ng kasinungalingan, nagkaroon ng panloloko, no, ngayon, kumbaga, binubuksan mo na yung isip mo na for the possibilities, no, para sinasabi sa'yo dito na pinutol mo na, no, ano yung mga sugat na naging, sugat na nakaraan na past is past, no, na para, yung nakaraang sitwasyon mo, hindi mo na siya parang ina-adapt hanggang ngayon, no, parang hinala, no? Parang nagkaroon ng tamang hinala. So, ngayon, kumbaga, sinusurrender mo na o kailangan mo na isurrender yung ganong attitudes, no? And discipline. There's something, guys, with the chart characters, the Two of Cups. Represent with the Four of Wands. There's something higher level commitment talaga. Now, going to the higher level commitment with the Four of Wands, something wedding, engagement, proposal, and this is a Two of Cups with partnership. And there's something character with a movement. Ibig sabihin dito, parating siya. No, papunta siya sa higher level of commitment. So, just be ready, guys, no? Kasi merong mag-offer sa'yo for this eksena, guys. So, let's see what is the Four of Cups because the Knight of Cups. Represent with the Ten of Swords. There's something sabotage. No? Nga lang may sasabotahe dito, kaya kailangan mag-ingat ka sa pagkakatiwalaan mo. Baka ahasin sa'yo to. Let's see what is the full card because the Ten of Cups. Represent with the Two of Coins. Now, there's a something balance. So, kailangan mo maging balance. Emotional, physical, and mental. So, kailangan mo maging balance dito, no? Maging matalino, no? Sa baka pagpili, no? Ng bagay na i-commit mo. No? Kung saan ka masaya, kailangan piliin mo yung mga dapat mong pagkatiwalaan, no? Sa kung talaga, saan ka talaga magpo-focus. Na mamaya masaya ka lang dyan for a meantime. No, hindi pa matagalan. Parang sinasabing gano'n, na kailangan itong bagong simula na to, kailangan maging balance ka. Piliin mo yung magiging maganda ang kalalabasan yan, yung magiging possibilities, no, magiging outcome. No, lagi mo pakakatandaan yung disadvantage and advantage about situation. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome dito, guys, is the Seven of Wands. No, protections. Protection na nagpangalagaan mo yung sarili mo dito, no? And this is a Page of Coins with something investment, no? Kumbaga, protection at pangalagaan mo yung sarili mo na kung kanino ka mag-i-invest, kung kanino ka magbibigay ng time and effort. And there's a need of something communications coming in for you. There's a lot of messages, phone call, and there's something in email coming in for you. Protection at pangalagaan mo yung sarili mo. Marami kang malalaman na balita, informasyon. Huwag mo masyadong paniniwalaan agad-agad, no? Kailangan mong i-visualize o i-analyze, no? I-background check lahat ng bagay.
Kasi meron dyan tataridor at tataridor sa'yo na susubukin sirain kung ano man yung mga bagay na meron ka. So, let's see. For finances and career, represent what? For finances and career, there's an Ace of Coins, something about sa finances, maaring lumakas ang iyong finances, magkaroon ka ng new business ventures, and this is something the 5 of Wands, no competitors, may kakompetensya ka talaga, no, especially may kalaban ka dito, kaya kailangan mag-iingat ka, proteksyonan mo at pangalagaan mo kung ano man yung mga bagay na meron ka ngayon pagdating sa pagkakaperahan, or resource of income. This is something the Kingman, a new perspective, na baguhin mo ang mindset mo, yung plano mo, no, don't share your information and any plans to other people, no, na alam mong malaki ang inggit sa'yo. Or maaring masapawang ka, maungasan ka, or either guys, meron ditong parang, kumbaga kukunin yung informasyon mo para gamitin, no, mag-ingat ka po, no, parang baka maano ka dito yung maagawang ka. No, there's about naman tayo sa love life, there's an 8 of Cups. So something moving forward, kailangan nyo makawala dito with the toxic environment, toxic friend, there's a 9 with a visual permit. So may mga bagay na matutupad talaga pagdating sa love life. So let's see what is additional messages with an angel spirit. Pagdating sa health, so there's something, the 10 of coins for long term. Magiging maganda na rin ang iyong kalusugan. There's an Empress card for healing, recovery. And this is something retreat. No, maaaring kumbaga kailangan mo ng unwind para ma-refresh ang iyong utak, no, yung mental health mo, para maliwanagan ka, matauhan ka, magkaroon kalayaan sa kaisipan na wag mong ini-stress yung sarili mo sa mga bagay lang na nasa paligid mo, no? So let's see, additional messages tayo pagdating sa Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card represent what? And there's a toxicity. I told you, 'di ba? Napapalibutan ka ng toxicities. And this is something with the action. Kailangan mong kumilos, gumalaw. Na especially, pinapasok to sa message with your dreams. No, kumbaga lahat ng mga bagay na napapanaginipan mo, maaaring nagkakatotoo. There's a predictions. And there's a person coming back with a reunion. May taong babalik from the past. So, let's see what is the synchronicities represent what? For synchronicities represent what? There is a root, no? Para sinasabi dito na lahat ng mga bagay na to ay may ugat ng lahat ng eksena nito ay may ugat, no? Or may pinanggagalingan talaga. And this is something for reflections, no? Lahat ng mga bagay na gagawin mo, magre-reflect yan sa'yo. And this is something wildness, no? Iwasan mo yung pagiging aggressive, maging mabagsik, no? Parang hindi na to yung pagiging matapang no? Yung parang nagiging ano ka na dito parang nagre-rebelde ka na like that, no? Iwasan mo yung ganung bagay na nag-create with a negative, no? And this something silent. Kailangan maging tahimik ka lang sa mga plano mo. So let's see what is the magical fairy messages to represent what? Represent with a healing healer. Maaaring hihilom talaga lahat ng mga sugat, no? Ng iyong mga nararamdaman, no? Sitwasyon. And this is something the sun, no? Meron ka ditong anak na lalaki na tutulong sa'yo. And this is something, admit your truth of feelings to yourself. Maging totoo ka sa nararamdaman mo, sa sarili mo. And do some research, no? At yung sinasabi kong alamin mo, tuklasin mo. Kasi may mga bagay dyan na may impormasyon na ibibigay sa'yo pero hindi pala totoo. No? Maaring maraming sinungaling, maraming maluloko, na para linlangin ka, lokohin ka, para may mga bagay na masisira sa'yo. Trabaho, negosyo, or either finances, in even your love life. No? And there's a something twin flame, no? Pagdating sa relasyon, may twin flame dito with the divine connections. And this is something with the cheating. Meron talaga ditong nagsisinungaling, no? Meron dito ng loko, kumbaga ng third wheel. And there's a music na makakatulong yung music with your healing energy, guys. So let's see what is the Archangel Michael messages. Admit the truth to yourself and act accordingly. So, iwasan mo magpanggap, no? Be authentic with yourself. Maging totoo ka sa sarili mo. And of course, take your time to make a decision. Kailangan mong kumilos, gumalaw. And of course, focus upon divine perfect health, no? Kailangan mo mag-focus sa iyong health issues. Masyado ka na nai-stress, no? Sa lahat na nangyayari ngayon sa sitwasyon mo. So, let's see what is the angel's answer. Choose new direction. Na pumili ka ng mga bagong direksyon. No? Masyado ka ng, parang alam na nila yung karakas mo, alam na nila yung galawan mo.
in the near future, no, mababago na yung sistemang ginagalawan mo and there's a taking action. See? Kailangan mo nang baguhin, no? At kailangan mo nang kumilos. What is the romance angel represent what? With the romance angel represent, do you deserve love? Deserve mo naman daw mahalin. And there's a requited love, no? Dalawang energy dito na maaring na out of love, na wala ng gana o na wala ng attraction sa isa't isa. Oh, so sad. So let's see what is additional messages with an angel spirit. Messages. And there's a fear. Some of you guys may mga takot at pangamba at may mga pagsisisi na nagawa. Oh. Malapit kayo sa tukso, no? Sa pagiging aggressive nyo. So let's see what is additional messages. And there's a big picture thinking, no? Lagi mong titingnan yung magiging possibilities. Meron talagang, hindi mo in-expect na magkakaroon ng third wheel or third party na parang binaling mo yung attention mo sa tao na to. Then, of course, nahulog hanggang sa nagkaroon ng pagkakamali. Ganon. Kumbaga, ngayon, nagsisisi ka sa nangyari, no? Kumbaga, binabalik sa'yo lahat ng mga nakaraan. Oh my God. So, there's something, guys, with visionary. And this is your life is a canvas, something manifestation. Lahat ng mga bagay na iisipin mo, gagawin mo, ay maaaring ma-manifest mo talaga. No? Iwasan at pagmasdan mo lagi ang mga iniisip mo. No? Yung mga bagay na gusto mo mangyari. Kasi mamaya, kumbaga mangyari talaga yon, no? Kumbaga, desires into reality. Parang hinay-hinay sa paghiling. What is the chakra messages? And of course, there's something recovery. Makaka-recover ka na. And there's a gratitude. Just be thankful sa lahat na nangyari sa buhay mo. And there's an enlightenment, no? Maliliwanagan ka sa lahat na nangyari sa buhay mo ngayon. And magdadala ito sa'yo na expansion, no? Mas papalawakin ng iyong kaisipan, no? Ang iyong sitwasyon. So let's see what is Arcang Herapael messages. Leave the stressful situation behind. No, see? Pakawalan mo yung nagbibigay stress sa'yo. I think, alam nyo guys, nasagap po yung energy mo dito, na nasa ibang bansa ka na napilit mong parang sinisisi yung sarili mo na nalapit ka sa isang tukso, no? At may asawa at may anak ka. Tapos, nasa ibang bansa ka na maaring kumbaga may taong na full ka, no? Na nagbigay ng attention, parang hinanap yung attention na parang dun mo nakita sa kanya, ganyan, nagharap ka ng parang siya yung naging comfort mo, parang gano'n, nag-comfort sa'yo. And there's a shielding, guys, no? Protection at pangalagaan mo yung sarili mo dito, guys. No, may tukso talaga na lumapit talaga. And there's a dragonfly with something transformation. And there's a trouble, guys, no? Magkakaroon ka ng trouble dito, especially with the relationship, no? Woo! Grabe. Additional messages with an angel spirit. And there's a sensitivity. No, maging sensitive ka. No, sa mararamdaman ng partner mo, sa lahat na nangyayari sa ano yung magiging reactions niya, ano yung magiging pag nalaman niya, ano yung magiging impact dito, no, sa pamilya mo. And this is something with the crystals, no? Kumbaga meron ditong gemstones and crystals na makakatulong, no, para magkaroon ng healing energy. Let's see what is the energy represent what. Represent with the magician in the mirror. See? Kung ano yung mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo, and there's a community with a third parties. Oh my God. And there's a healer of the ages, no? Ano man yung mga pinagdaanan, ano naman sugat na nakaraan, hihilumin to ng ating Panginoon, no? Kung ito ay dapat na hilumin, no? Kumbaga, kailangan ng gamutin, kailangan na makarecover, kumbaga unti-unti rin niya mawawala. No? Lahat ng sakit. Sa ngayon, yung pain na yan, talagang mararamdaman mo. No? Ang sakit-sakit. What is the Monsology represent what? Some of you cross-watcher out there, no? There's a work through your fears. Labanan mo ang takot at pangamba mo. And step out of your comfort zone. Kailangan mo nang kumawala sa comfort zone mo. Or either, guys, baka ikaw yung niluloko ng person mo. No? Meron din ako nasagap na ganong energy. Baka yung person mo na sa ibang bansa na ganito pala yung ginagawa ng hindi mo alam, ganito ganyan. My goodness. What is the Jesus loving quote said?
I am with you always, even at the end of the world, no? Nandito rin ang ating Panginoon, lagi na sa tabi mo, ginagabay at pinoproteksyonan ka. Humingi ka lang ng gabay sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya, magdasal ka, magpasalamat ka, that's it. Na para, sinasabi na gawin mo sentro ang ating Panginoon para gawin niya sentro ang buhay mo. Na para na sa ganon, lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, kung may mga hindi man magagandang, kumbaga, mangyayari, mailayo agad. No? Matanggal ka agad, ma-break ka agad yung ganong pattern, no, na may possible na ganito mangyari, hindi na mangyayari yun, na mailalayo ka agad sa anumang tukso. What is the angel's number represent what? Represent with the 555 for clarity, liliwanagin ka, lilinawin ka. No, lahat ng mga bagay nito ay malaking pagbabago at impact sa buhay mo. There's a great transformation. You aren't victim of circumstances, rather you are the beneficiary of it. If that were in cases, life would be pretty dull. You will set yourself up for success in the long run. If you are willing to adapt to this ship, everything is working out for the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly in the end. So, sila ng mga bagay na nangyari ito, mayroong kahulugan at may ibig sabihin. Kaya nangyari ito. No, kailangan mo maging matibay, maging malakas sa hamon ng buhay. So, let's see what is the messages of life represent what? Messages of life represent with the progress, no? Unti-unti na nagbabago, unti-unti na nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Each day as I recognize the divine with me, I progress further along the path of my spirit. Today, I respect my needs, observe what happened within, and to do my best to maintain my positive attitude. I have faith in my inner strength and capabilities. I grow and improve every day. Today, God's opinion of me is the only opinion that matters. So, see? Kumbaga ngayon naniniwala ka na lahat ng mga bagay na ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. No? Lahat ng mga pagbabago, kaganapan sa buhay mo, ipinagkakatiwala mo na sa Kanya. So, guys, this is a special gabay for the month of March 11 hanggang March 17 for the sign of Libra. So, Libra, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos of the request. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik liglig na gumawang na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat din sa next video. Bye-bye and babush!